ng reklamo na sumagot sa katanungan kung bakit sila naghahain ng ganito laban sa Vice Presidente, isang Vice President na napakalaki ng mandato, na kailang boto siya. Unfortunately, dahil nga magaling siguro sumagot ang ating bise at saka kukonti lang talaga ang kanilang maihuhugot na facts, ganito kahina yung kaso na naihain nila. And so, we've come full circle. Eto na naman po tayo, same complaint, same faces, walang pinagbago. And hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagbigay ng mas mabigat na dahilan sa pagfa-file ng ganitong kaso. Opo, attorney, ang ating Vice Presidente Sara Duterte kamakailan po ay nagbigay na po ng pahayag patungkol nga po dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya, lalo na po ng grupong Akbayan at ito pong makakaliwang grupo. Ano ho ba ang inyong reaksyon tungkol po dito? Sabi ng Vice Presidente, baseless, walang ebidensya at pamumulitika lamang itong impeachment nga laban po sa kanya. The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. Actually, matagal nang sinasabi ng ating Vice Presidente yan. Take 2 na nga po ito. Parang round 2 na ito. Hindi naman po kasi nagbago yung reklamo na inihain from last year at saka this year. So, napansin din po natin sa sariling pahayag ng mga nagreklamo o naghain ng reklamo na ito, nakikita natin o naririnig natin na ang explanation nila ay dahil daw hindi masyadong nakapag-explain si VP Inday sa kanilang mga paratang last year. Kung matatandaan po natin, nakailang inquiries sa Kongreso o sa Kamara de Representantes ang mga representante natin at panay ang tanong nila kay VP Inday, minsan wala po sa lugar, katulad ng sa budget hearing, katulad ng sa ibang mga committee hearings, at ang akusasyon pa nila ay bakit daw hindi sumasagot ang ating Vice Presidente sa kanilang mga katanungan at minsan hindi pa daw nagpapakita. Hindi po ito umaabot sa punto na pwede ka mag-file ng isang reklamo for impeachment kung hindi ka lang masaya sa mga kasagutan ng ating Vice Presidente sa budget hearing halimbawa. So parang masyadong either hindi handa yung mga naghain ng reklamo na sumagot sa katanungan kung bakit sila naghahain ng ganito laban sa Vice Presidente, isang Vice President na napakalaki ng mandato, na kailang boto siya, 33 million votes noong 2022 elections. Pero kung siya ay tratuhin, ay minsan akala mo ay hindi, diba? Parang wala siyang mandato, parang inuutos-utusan lang ng mga nagtatanong sa kanya sa Kongreso. Bunga ito ng, alam natin na pinagplanuhan siya at yung mga inquiries, kunwari in aid of legislation last year, ay sariwa pa sa isip natin. At alam natin na ito ang talagang pinagpaplanuhan nila na maghain ng isang impeachment complaint with the end in view na matanggal siya. Unfortunately, dahil nga magaling siguro sumagot ang ating bise at saka kukonti lang talaga ang kanilang maihuhugot na facts, ganito kahina yung kaso na naihain nila. And so, we've come full circle. Eto na naman po tayo, same complaint, same faces, walang pinagbago. And hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagbigay ng mas mabigat na dahilan sa pagfa-file ng ganitong kaso. Opo.
Attorney, ano sa tingin po ninyo yung sabi mo nga take two na ito at lagi na itong sinasabi ng Vice Presidente. Anong sa tingin mo ang nag-trigger sa Vice President na magsalita? Lumabas na dahil nakikita natin usually yung tagapagsalita niya at ang legal counsel niya sa impeachment na si Attorney Michael Poa yung nagsasalita, sumasagot po doon sa mga reklamo o yung mga akusasyon laban po sa Vice Presidente. Ang ginagawa ng ating vice ay fini-frame niya yung konteksto at saka itong reklamo sa impeachment. Nilalagay niya sa tamang konteksto para makikita natin. Ito'y aksaya ng oras, aksaya ng resources at maliwanag na hindi public interest ang pinupuntirya. So para lang hindi malingat sa isipan at sa paniningin ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit inihain ito. Alam niyo naman, matatamis rin minsan ang salita ng mga taong naghahain, parang pinalalabas na ito para sa katarungan, for accountability, for transparency. Very transparent naman kung ano talaga ang tunay nilang bakay. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, may legal na batayan ba itong paratang sa impeachment complaint, lalo na po doon sa issue kay itong Mary Grace Piatos? Uulitin natin, medyo nakakabahala na ang mga makakaliwang grupo ang naghain ng isang reklamo na nagde-demand na mag-release ng impormasyon na normally talagang itinatago for national security. Uulitin ko, sa saligang batas, ang binabasa natin dyan ay talagang required ang transparency for accountability ng mga public officials. Ngunit may mga exceptions ito at ang isang exception dyan ay national security concerns. Hindi mawawala sa isip ng ordinaryong mamamayan ang relasyon ng mga naghain dito sa mga grupo na designated terrorist groups. At nakakabahala na sila yung nagde-demand ng pagre-reveal o paglalabas ng mga confidential matters na maaaring makapagpeligro sa buhay ng mga confidential agents or informants or makakapeligro sa mga operasyon na intended na protektahan ang seguridad ng bayan. So, kumbaga, may transparency at work dito, pero ang transparency na nakikita natin ay dun sa intensyon ng mga nag-file ng reklamo. Opo. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment complaint nga na tinutukoy ng Vice Presidente. Papaano po nyo ikokomento naman itong sinasabi nga ng Vice Presidente na ang investigation in aid of legislation noong 19th Congress ay isang fishing expedition? Totoo. At in fact, parang fishing expedition pa rin itong impeachment proceedings. Kasi nga ang sinasabi nila, lalong-lalo na, i-quote natin si dating Congresswoman Franz Castro at saka former Congresswoman Lisa Masa sa kanilang isang forum ay sinasabi nila talaga dahil hindi daw satisfactory ang mga kasagutan ni VP Inday sa kanilang mga inquiries in aid of legislation, ma-file na ng impeachment ng magkaalaman na daw talaga. So, excuse me, may ibang paraan para malaman ang impormasyon na yan. Hindi po kailangan ng impeachment or impeachment proceedings para para makuha nila yung impormasyon na yan. They could have filed under FOI. Pero alam natin at alam din nila na mababa ang likelihood na makukuha nila yung impormasyon na yon. Pero hindi lang po yun ang hinahabol nila. Alam natin na hindi pa rin nila binabago yung ibang posibleng hindi nila binabago yung ibang mga paratang, including but not limited to yung mga akusasyon sa kanya nung hindi pa siya vice-presidente with the intention of opening up or kukuha sila ng isang order para
mabuksan ang mga bank accounts. Very transparent din ang intention na ganito dahil parang last year pa yan at ang driving force niyan ay walang iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. So, yan, nakikita natin na it's not just the information tungkol dun sa mga operasyon, ngunit impormasyon din laban kay VP Inday para magsuko siya ng impormasyon so that they can file other cases. Opo, kaugnay naman po doon sa pampulitikang motibo, ayon kay VP, ang akbayan ay may malinaw na pampulitikang motibo, kabilang yung plano nilang tumakbo sa pagka-pangulo. Sa tingin po ninyo sa legal na aspeto nito, attorney, gaano ito makakaapekto naman sa kredibilidad ng impeachment complaint? Well, last year pa rin naman yan at alam natin na kaya yan ini-endorso ng marami sa mga opisyales ng administrasyon na ito ay nababahala sila sa lakas ng popularidad ni VP Inday na actually since 2022 pa. In fact, kaya siya binoto ng mga tao with the end in view na siya ang susunod na Pangulo. Whether it is inadvertent dahil may posibleng mangyari or dahil sa 2028 siya naman po, it is her turn. So, kumbaga, mababa na ang kredibilidad since last year. Ang tawag dyan in English, naked ambition. Kasi lahat ginagawa nila at in fact hindi nga sila sumunod sa mga patakaran sa ating saligang batas tulad ng due process sa kanilang kagustuhan at gigil na matanggal from the running itong ang ating Vice Presidente for 2028. At maaari ba itong matawag o maituring, attorney, na isang harassment o pang-abuso tulad nga ng sabi ng Vice Presidente sa proseso, yung pagsasampa po ng impeachment complaint kung may political bias na itong mga nag-endorso nito? Well, ang tawag dyan ay abuse of right. Just because they can doesn't mean they should. So halimbawa, alam natin na karapatan o mandato ng lehislatura ang magpasimuno at saka mag-file ng impeachment complaint. Ngunit kailangan mayroong pundasyon ito. May violation ng batas o mayroong act na napakasama kahit hindi man lang siya umangat to the level of a crime, pero dapat napakasama ng ginawa ng nasasakdal para humarap siya sa isang impeachment at para matanggal sa pwesto ang isang taong may hawak na napakalaking mandato. Gayunpaman, ginagawa pa rin nila kahit marami o tingin ko mayorya ng mga nanonood at sumusubaybay dito ay hindi naniniwalang may tunay ngang nagawa ang ating Vice Presidente to merit such an action. Opo, ganito ho ba talaga ang nature ng impeachment, attorney? Talagang may halong ginagawang sandata yung politika? Hindi dapat. Ngunit hindi maiiwasan kasi hindi nakalagay sa saligang batas na essential yung elemento ng motibo ng mga nagfa-file. Ang dapat nire-require or malinaw naman sa saligang batas pag tinignan ninyo ano ang grounds for impeachment. Makikita ninyo treason, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, high crimes. Dapat ganung level, ganung kabigat ang dapat ginawa ng isang tao para sila ay matanggal. Ito ay hindi ginawang madali ng saligang batas precisely for this purpose, para hindi basta-basta magamit para sa mga pansariling interes. Dapat ang pinoprotektahan dito ay interes ng bansa bago ka magtanggal ng isang tao na ginawaran ng mandato. So, well, parang nakikita natin na ang motibo nga naman nakakapag-unite din ng mga taong hindi matino o hindi maganda ang hangarin. Opo. Pero doon sa timing ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente, attorney, sabi ng Supreme Court dapat, di ba, February 6.
yan dapat yung panahon na po pwedeng maghain na. Pero bago ang February 6 ay nakapaghain na itong mga grupong ito laban sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo, kayo pabor din doon sa mga sinasabi ng ilan na magkakaroon ng problema sila pagdating ng panahon pag may magrereklamo sa timing naman ng 1-year bar rule dito nga sa kaso ng Vice Presidente? Well, may basis naman po kasi yung kanilang paghain ng maaga at ang tingin ko medyo nag-aalala sila na baka may maghain ng isang mahinang reklamo katulad ng nangyari dun sa presidente at mai-inoculate, mababakunahan, kumbaga, ang vice-presidente ng 1-year bar rule. So, nagmadali sila. Ito ay dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ay sinabi nila na nag-umpisa ang 1-year bar ng January 14 or 15. Kung kaya't nag-file sila ng February 2. Ang tingin ko, binabalanse nila at sa tansya nila, ano yung worst na mangyayari. Posibleng i-reject either ng plenaryo o ng Committee on Justice yung premature na paghain, i-uphold yung original decision ng Korte Suprema. No? Posibleng sabihin nila, premature, i-refile nyo na lang uli. Or pwede ring sabihin, premature, hindi sang-ayon sa rules, mag-uumpisa ang 1-year bar rule. So those are the two things na posibleng mangyari. Either way, kung sa worst case scenario, baka umakyat sila sa Korte Suprema para i-clarify kung ano talaga ang nararapat na date. Pero ang tingin ko dyan is, ang tingin ng mga naghain ay minimal yung risk sa pag-file ng February 2. Mataas ang risk kung nag-intay sila ng February 6. Opo, bago ko pasok kay partner Admar, attorney, may bias ba sa tingin po ninyo yung pagtrato ng HOR dito nga sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at doon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, ang tingin ko dyan, it is a difference of motivations. Kasi doon sa reklamo na inihain kay Pangulong Marcos, ang motivation ng ilang mga kongresista or yung mga, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa Committee on Justice ay protektahan ang Pangulo. Samantalang wala tayo pang nakikita o nadidinig sa mga pahayag ng ilang mga representante na ganito din yung intention nila sa ating Vice Presidente. Bukod pa dyan, yung kanilang reaksyon sa desisyon ng Korte Suprema ay nahahalata yung tila may konti bang pikon na natalo sila doon sa reklamo o doon sa inihain sa petition for certiorari and prohibition doon na inihain sa Korte Suprema. Yung fact na kinailangan ni pang i-refile yung reklamo ni VP Inday ay nakita natin hindi maganda ang pagtanggap ng ilang mga representante at tila may maktol doon sa desisyon, lalong-lalo na may ilang nagsasabi sa kanila. So masyado daw nag-i-interfere sa kanilang powers. Kung sang-ayon kasi sila, hindi natin makikita yung mga ganitong reklamo. So, alam natin that iba po ang pagtanggap talaga. Could we call it bias? Hindi ako sure kasi political ito eh. This is a political process at alam natin na ang politics natin ay may killing talaga depending on the person that you're talking to. So primarily, may motivation talaga towards their own parties and their own interests ang ating mga politicians. So hindi yan nakakagulat, nor is it illegal. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Napag-uusapan yung si Mary Grace Piatos. Nakikita niyo po ba na obligado yung ibang ahensya ng gobyerno, lalo na yung may mga confidential fund din, na magdepensa? Kasi mauungkat yung sistema ng paggamit ng confidential fund. Nandyan yung Office of the President, yung DILG, DND, sa panig naman ng militar and pambansang pulisya, intelligence funds naman yung tawag nila. Nakikita niyo po ba na dapat magsalita or madadamay din sila? Kung hindi rin sila magsasalita, maaring magiging kasangkapan ito, lalo na ang mga nanguna dito sa
pagpapa-impeach nga ay mga makakaliwang grupo, magiging kasangkapan nila para mapuna yung intelligence or confidential fund ng gobyerno. Yun nga po yung danger. Bukas na bukas, kung itong impeachment ay magbunga ng maganda para dun sa mga naghain nito, posibleng maka-establish ng president kahit man lang impeachment proceedings, na makakuha sila ng impormasyon na normally protektado ng Estado because it also is supposed to protect the state. Yung mga intel funds na yan at saka confidential funds, they are secret for a reason, to protect people. Sinabi nga dun sa isang forum ni dating Congressman Mike Defensor na mayroong instance pa nga in one case nung speaker daw si Jose de Venecia na mayroong pagkakataon na mayroong pinilit na impormasyon na ganon at hindi po maganda yung naging resulta na ilagay sa panganib yung mga taong involved sa operasyon na yon. So there is a reason for this. Unfortunately, kapag pumasok na ang partisan politics, lalong-lalo na against a person na talagang maglalagay sa peligro ng mga ambisyon ng ilang mga leaders natin, then reason goes out the window. Unfortunately, ang peligro nito is more widespread and far-reaching than they're allowing us to see. Opo, kasi katakataka, medyo tahimik din, lalo na yung Office of the President. Bakit hindi sila nagdedepensa kahit generic na lang? Na kasi hindi lang naman yung OVP yung mayroong ganyan. Paano siya ginamit? Considering during that time, co-chairman ata si Vice President Sara Duterte sa NTF LCAC at ang matatamaan nito yung CPP, NPA, NDF na sinasabi niya may kumikiling dito, yung mga makakaliwang grupo. So kumbaga nakikita nyo rin po ba na dapat maglabas din sila ng statement patungkol lang sa confidential fund or alam mo na talagang dahil pabor din sa kanila kaya hinahayaan na lang nila ang OVP? Actually, ang nakikita natin dito ay walang lumalabas na policy statement. Kumbaga, dahil ito ay impeachment at posibleng hindi magdulot ng president para sa kanila kasi hindi siya judicial, Hindi ito, kumbaga mababa yung possibility na aakyat sa Korte Suprema on the merits ito. Ang nakikita ko ay matindi ang kakulangan. Kumbaga tumataginting ang katahimikan dito na wala silang policy statement pagdating dito sa paglilinaw ng confidential funds. Kung talagang may issue sa paggamit ng confidential funds, baka dapat sinasharpen nila o ginagawa nilang mas madaling intindihin at mas madaling sundin at protektahan ang dapat protektahan sa pagbabago ng polisiya dito. Ayusin halimbawa nila yung Joint Memorandum Circular na naglalahad ng mga rules sa pag-liquidate ng confidential funds. Wala tayong nakikitang ganyan. In other words, maliwanag na it's only the Vice President and yung paggamit lang niya ng confidential funds ang willing nilang ipaungkat. Hindi sila nagsasalita tungkol sa ibang mga confidential funds dahil nga ayaw din nilang maungkat yung kanila. Nilalaglag lang nila ang Vice Presidente. So, kawawa talaga si VP Inday dito. Opo. Ma'am, dito po sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na kinote doon sa video, maaari ba natin talagang makonclude na dito po sa hakbang nila for impeachment, lalo na doon sa recent interview, nakapanayam din si Senator Risa na sabi niya na kumpiyansa siya, basta magkakaisa lang, kayang matalo ng sinasabi nilang opinion sa pagka-presidente sa 2028 election si VP Sara? Alam niyo naman na you can fake it till you make it ay isang form, isang strategiya o taktika para sa eleksyon. Kailangan talaga ang mga nag-aambisyon maging kandidato ay i-portray nila na malakas sila. But in this case, medyo may slight fail kasi mayroong kondisyon kailangan magkaisa para manalo. Acknowledgement ito ng lakas ni VP Inday, ng taas
ng kanyang popularity ratings at trust approvals. So kailangan nilang mag-resort sa ganitong mga strategiya at ganitong klaseng communication style. Kumbaga na magpo-project ka ng strength pero hindi niya kayang i-project ng lubos kasi nga inaamin nila na by themselves o yung itong mga hiwa-hiwalay na maliliit na grupo ay masyadong mahina kung lalabanan nila ang vice presidente. So it will require na mag-vote in pa sila para lang magkaroon ng credible na challenge yung kanilang panig. So ako, I don't see that happening anytime soon.